Part 4. Samantala nagdiwang naman si Greta dahil nakikita niya na unti-unting nagbabalik ang dating Brent na kinakasama niya. Binigyan na sila ng time nito ng kanyang anak na si Greggy para muling makapag-bonding silang tatlo. At minsan din ay nilalamang na siya ng asawang si Brent na sobra namang ikinatuwa niya. Sana'y tuloy-tuloy na ang lahat na kaligayahan niyang iyon. Araw ng linggo ay isinama ni Camilla ang anak na si Maiko upang mag-shopping sa mall. Sumama naman si Maiko sa ina. Habang namimili sila ng mga mamahaling gamit para sa anak niyang si Maiko ay napansin niyang wala na si Maiko sa kanyang gilid. Tiningnan niya ang paligid at hinagilap ng mga mata ang anak. Sandali siyang na-freeze sa kinatatayuan nang makita sa unahan si Maiko at ang ama nitong si Brent na nag-uusap. Naroon din sina Greta at ang anak ng mga itong si Greggy. Outraged sana si Camilla ngunit nakita na siya ni Greta at kinaway pa siya nitong nakangiti. Habang ang kanyang mag-amang Brent at Maiko ay masayang nagkakausap. Matamis ang ngiting muli siyang kinaway ni Greta kaya napipilitan siyang lumapit sa mga ito kahit labag sa kanyang kalooban. Pagkarating niya sa kinaroroonan ng mga ito ay hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Brent at patuloy lang itong nakikipagtuwaan sa anak na si Maiko at kasali na rin si Greggy dahil kinarga leon ni Brent. At si Greta naman ay lihim na natutuwa. Nangangako na kasi si Brent sa kanya na hindi na ito pupuntahan si Camilla. At siya na ang pagtutuunang mamahalin nito. Camilla, nandito rin pala kayo. Ani Greta hindi nawawaglit ang matatamis ng ngiti sa labi. Oo, pinapasil ko rin paminsan-minsan ang anak ko. Sagot naman ni Camilla na walang kangiti-ngiti. Kami nga rin pumapasyal din dahil iyon ang gusto ni Brent. Bumawi si Brent sa lahat na pagkukulang niya sa amin, especially sa akin. Parang nagpapainggit na sabi ni Greta. Natahimik naman si Camilla. Mama, natutuwa akong hindi na si Tita Greta galit sa akin. Tuldok. Sabad naman ni Maiko sa usapan. Yes Camilla, nagbago na ako at pwedeng nang babalik na si Maiko doon sa mansion. Ang sabi naman ni Greta. Upang lalong bibilib pa sa kanya ang asawang si Brent. Yan ang hindi pwede. Si Maiko ang buhay ko. Formal na sagot niya kay Greta. Si Brent naman ay nakatingin na ito sa kanya habang siya'y nagsasalita. At si Mama Camilla din ang buhay ko Tita Greta kaya dito lang ako kay Mama. Dadalawin ko na lang paminsan-minsan si Papa sa mansion at si Lolo Brenda pati na itong half-brother kong si Greggy, ang sagot ni Maiko na nakangiti rin na tumingin kay Greggy. Yahi, hindi na suplado ang Kuya Maiko ko at hindi na malungkutin dahil, riyan na mami niya. Ang sabi naman ng 5 taong si Greggy. Sige na Maiko anak may pupuntahan pa kami ng Tita Greta mo. Ang sabi ni Brent sa anak. Greggy mag-goodbye na kay Kuya Maiko, may bibilhin pa tayo. Dagdag na sabi ni Brent. Okay, goodbye Kuya. Maligayang sabi naman ni Greggy kay Maiko. Babe, hali ka na. Ani Brent kay Greta sa malambing na boses. Napapalawak ang mga ngiting tiningnan muli ni Greta si Camilla na nanatiling nakatingin lang sa kanila. Goodbye Maiko, at goodbye din sa'yo Camilla. Ani Greta na mas lalong nagpapainggit ang tono ng pananalita nito. Hindi nakaimik si Camilla na sinusundan ng tingin ang papalayong si Greta at Brent kasama ang anak na si Greggy. Hindi man lang siya pinansin ni Brent at saglit na kinausap. Parang hindi nag-e-exist ang kanyang presensya rito. Naiinis si Camilla sa sarili kung bakit labis na naman siyang nasasaktan. Mama, antag ni Maiko sa kanya na malungkot ang mga matang nakatingin sa kanya. Parang nahalata siya ng anak. Maiko anak, halika na tatapusin na natin ang pamimili para uuwi agad. Aniya sa anak na biglang nawalan ng gana. Hayaan mo mama, masasanay din po tayo na may iba na talagang pamilya si Papa Brent. Ako, matagal nang nasasanay, ang inalala ko lang po ay kayo. Malungkot pa ring sabi ni Maiko. Naku anak, nagkamali ka. Sanay na din si mama na wala na sa atin ang papa mo. Nagsisinungaling na namang wika ni Camilla, at di na hinintay ang pagsagot muli ng anak, hinayla na niya ito para tuloy-tuloy na sila sa pamimili. Tinutuo nga ni Maiko ang sinasabing dadalaw sa mansion at tuwang-tuwa naman si Madam Brenda. Isang buwan na nang huling dumalaw si Madam Brenda sa apong si Maiko pero namimiss na agad nito ang apo. Noong nasa silay ito ay walang araw na hindi siya mag-alala kay Maiko. Si Madam Brenda mismo ang nagluto ng paboritong ulam ni Maiko. Natutuwa na rin si Brent sa ginagawa ng kanyang ina.
Mapagmahal talaga ito sa mga apo. Sina Maiko at Greggy ay parehong mahal ng kanyang ina. Wow, sarap, yang niluluto mo para kay Maiko mama ah. Nakangiting wika ni Brent nang lapitan niya ito sa kitchen. Yes anak, at alam mo ba na mas lalo akong natutuwa dahil hindi na katulad ng dati si Maiko na isang tahimik at masungit na bata. Nakikita kong masayahin na siya ngayon. Mahabang sagot ni Madam Brenda sa kanyang anak na si Brent. Iyan ay dahil nandito na ulit ang Mama Camela ko, may mama na po akong nagmamahal sa akin ng lubos lola. Sabad ni Maiko sa usapan. Natigilan naman si Madam Brenda at si Brent naman ay walang ekspresyon ang mukhang nakatingin sa anak na si Maiko. Ang hindi nila alam ay lihim silang pinagmamasdan ni Greta na nagngalit ang bagang sa sobrang galit. Nabubweset talaga ito kay Maiko at sa kanyang beyanang hilaw. Parang mas favorite pa nito si Maiko na anak ni Brent kay Camela kisa kay Greggy na anak ni Brent sa kanya. Gigil na gigil si Greta ngunit pinipigilan nito ang sarili. Naiinis talaga si Greta sa mga napagmamasdan. Lahat ng taong hadlang ng kanyang kaligayahan ay buburahin niya. Iyon ang isip ni Greta at nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang. Madalas na ang pagpupunta ni Maiko sa mansion at minsan ay nilalaro na nito ang kapatid na si Greggy. Tingnan mo si Maiko babe, nilalaro na niya ang kanyang kapatid. Natutuwa ako sa pagbabago ni Maiko. Masayang sabi ni Brent kay Greta. Pinilit ni Greta ang ngumiti kahit ang totoo'y nanggagalaiting tiningnan nito si Maiko. Yes babe, sana'y ipagpatuloy iyan ni Maiko. Ani Greta na hilaw ang pagkakabigkas ng bawat kataga. Nang magpaalam na si Brent dahil may pupuntahan itong importante ay hindi napipigilan ni Greta ang sariling lalapitan si Maiko. Maiko, bakit ba madalas na ang pagpupunta mo rito? Akala mo ba natutuwa ako sa iyo lalo na sa paglalaro niyo ng anak ko? Senggal ni Greta na labis iyong ikinabigla ni Maiko. Bakit na naman kayo galit? Akala ko ba nagbago na po kayo? Ang sabi naman ni Maiko na mas lalong ikinagalit ni Greta. Gago ka naman palang bata ka. Gigil na sabi ni Greta. Hindi na po ako bata. Sagot naman ni Maiko. Mommy, huwag niyo pong pag-alitan si Kuya Maiko. Ani Greggy na kumakampi sa kuya nito. Ang di alam ni Greta ay paparating na pala si Madam Brenda sa kanilang kinaroroonan. May problema ba Greta? Taas ang kilay na tanong ni Madam Brenda kay Greta. Para namang nahimasmasan si Greta sa galit nang makita si Madam Brenda. Wala mama, mabilis na sagot ni Greta. Narinig kong pinagalitan mo si Maiko. Kung noon natatakot ako sa pamba-blackmail mo sa akin, ngayon ay hindi na at kapag magsalita ka na talaga sasabihin mo lang agad dahil ipahanda ko ang mga gamit mo para lumayas ka na rito. Ano, deal? Matapang na sabi ni Madam Brenda sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Greta. At pag-alit na tumalikod ito kina Madam Brenda, Maiko at Greggy. Lumipas ang isang linggo. Habang nagpapahinga si Camela ay may tumawag sa kanyang cellphone. Nakita niyang number iyon ng kanyang anak na si Maiko. Hello Camela. Anang humihingal na boses sa kabilang linya. Kilala niya ang boses na iyon. Si Madam Brenda iyon. Ito ang may hawak sa cellphone ng anak na si Maiko. Nagtatakang nakikinig lang si Camela sa ina ni Brent kung bakit ito ang may hawak ng cellphone ng kanyang anak. Isinama ni Madam Brenda si Maiko sa isang party sa kaibigan ng ina ni Brent. Madam Brenda, bakit? Kinakabahang tanong niya sa kabilang linya. Biglang nawala ng malay si Camela sa balitang natanggap mula sa ina ni Brent. Nawawala daw si Maiko sa party at kanina pa ang mga ito naghahanap kay Maiko. At ang ipinagtataka ng mga naruroon sa party ay nakikita na lang ang cellphone ni Maiko na nahuhulog sa labas ng bahay ng kaibigan ni Madam Brenda. Halos mababaliw na ang lahat sa paghahanap kay Maiko. 11 AM pa itong nawawala at mag 5 PM ning ay hindi pa ito nakikita. Tumawag na rin ng mga pulis ang pamilya de Chavez para tutulong sa paghahanap kay Maiko. At si Brent mismo tumulong din sa paghahanap ng anak nito. Masama talaga ang kutob nila, hindi naman kasi basta-basta papasyal or aalis si Maiko nang hindi nagpapalam. Nang magkamalay si Camela ay panay ang pag-iiyak nito dahil sa sobrang pag-alalang nadarama. At kahit mga 7 PM na ng gabi ay nagpupunta si Camela sa mansion ng mga de Chavez para makaalam ng update kung nakikita na ba ang kanyang anak. Hindi na niya kasi mako-contact ang sapi ni Maiko na gamit ni Madam Brenda kanina. At wala rin siyang number kay Brent at kay Madam Brenda.
Sinamahan siya ni Nanette pagkatapos niya itong tawagan at sasabihing nawawala ang kanyang anak ay nagmamadali siya nitong pinuntahan sa kanila. Pagdating nila roon sa mansion ni Nanette ay naroon sina Brent, Greta, Madam Brenda at ang papa ni Brent na si Don Armando de Chavez. Naabutan ni Camila na umiiyak si Madam Brenda at problemado ang mukha naman ni Brent. Good evening Don Armando at Madam Brenda, Brent at Greta. Tuldok. Ang sabi niya nang sila'y makapasok sa loob ng mansion. Hindi na alintana ni Camila kung sino ang mga kaharap, ang importante ay makakabalita siya kung kamusta ang paghahanap kay Michael. Nakatingin ang lahat sa kanya, hindi na nakasanayan ni Camila na tatawag ng papa at mama sa mga magulang ni Brent. Nagdilim naman bigla ang mukha ni Greta sa presensya ni Camila at Nanette. Kumusta ang paghahanap sa anak ko? Kaagad na tanong niya sa mga ito. Nakikita niyang umiyak si Madam Brenda, ibig sabihin yun ay hindi pa nakikita ang kanyang anak. Iha Camila, sorry, wala pang ibinalita ang mga polis. Naghihintay nga kami, si Don Armando ang sumagot sa kanyang tanong, dahil si Brenda ay nanatiling umiiyak. Hindi, kailangang makita ang anak ko ni Camila at sabay na umiiyak at parang maloloka sa nangyayari. Si Brent naman ay nanatiling nakatayo lang at alalang-alala rin ang mukha, naghihintay itong tawagan ng mga pulis na naghahanap. Hall ka Nanette, samahan mo akong hahanapin si Michael, aniyang wala na sa sariling tumalikod sa mga ito. At nagtatakbo palabas ng mansion. Wait Camila, sabi naman ni Nanette. Si Brent naman ay parang nagising sa kinatatayuan nang marinig ang sinasabi ni Camila na hahanapin nito ang anak nilang si Michael at naningkit ang magmata nang makitang nagmamadaling umalis si Camila. Mabilis na sinundan ni Brent si Camila at naabutan niya ito at ang alalay na si Nanette sa may gate. Camila, gabi na, bukas na natin ipagpapatuloy ang paghahanap sa anak natin. Marami ng pulis ang naghahanap kay Michael, hihintayin na lang natin ang pagtawag nila. Tuldok. Di napipigilang sabi ni Brent kay Camila. Hindi niya matiis na hindi ito kakausapin dahil sa problema nila ngayon. Wala kang pakialam kung hahanapin ko talaga ngayon si Michael kahit gabi na. Pasupladang sagot ni Camila kay Brent. Sasakay na sana sina Nanette at Camila sa kotseng dala nang biglang sinaklit ni Brent si Camila sa braso na nagagalit. Dadagdagan mo ba ang problema? Paano kapag may mangyayari sa inyo? Sabi ni Brent. Bitawan mo nga ako, at huwag kang pakialamero sa buhay ko. Anak ko ang hahanapin ko, hindi ako mapakali kapag hindi tutulong sa paghahanap sa kanya. Sunod-sunod na senggal ni Camila. Oo Camila, alam ko kung anong nararamdaman mo dahil yun din ang nararamdaman ko ngayon. Kung nag-alala ka ng sobra ganoon din ako dahil anak ko rin si Michael. Matigas na sabi ni Brent sa kanya. Camila tama si Sir Brent, relax ka lang okay. Mahahanap din si Michael, ipagdasal nating walang nangyayari sa kanya, sang-ayon ni Nanette, kumalma nga siya ngunit patuloy naman sa pag-iiyak, timing naman na tumawag na ang isa sa mga polis na naghahanap at mas lalo silang nagpuproblema sa bagong ibinalita ng isang polis, may nakakita raw kay Michael na may kasamang kaedading nito at pagdating sa unahan ay pinilit daw itong pasisakayin ng isang taong nakamaskara sa isang BMW Mercedes-Benz na kulay blue ang pinta. Parang ikababaliw ni Camila ang balita sa sobrang pag-alala. Michael, sambit pa nito sa pangalan ng anak. Naaawang pinagmasdan ni Brent ang asawang si Camila at walang pag-alinlangang niyakap ni Brent nang mahigpit ang tunay na asawa. Gumanti rin si Camila ng yakap kay Brent nang yakapin siya nito. Nanunood lang si Nanette sa dalawa. Brent, pumasok ka dito. Isang malakas na sigaw ni Greta sa galit nang makitang magkayakap sina Brent at Camila. Mabilis namang nagkalas ang dalawa sa pagyayakapan. Ginawa ni Greta ang lahat at nakikipagplastikan kay Camila para lang lalayo talaga ng tuluyan si Camila kay Brent pero kanina nakikita niyang nagyayakapan sina Camila at Brent dahil sa pagkawalan ng anak ng mga itong si Michael. Sawang-sawa na talaga si Greta, talagang kontrabida para sa kanya ang mag-inang Camila at Michael. Hindi nakatulog si Greta sa kaiisip at lihim siyang natutuwa sa balitang nawawala si Michael, sana ay tuluyan na talaga itong mawawala para si Camila na lang ang problema niya. Madaling araw pa lang ay bumangon na si Brent, hindi rin ito nakatulog ng maayos dahil sa pagkawalan ng anak na si Michael. Nagmamadali itong umalis para sisimulan na namang hanapin ang anak kasama ang mga polis.
Nang maiwang naglisa si Greta ay pagsikat ng araw ay nagring ang cellphone niya at nakita niyang ang Mommy Griselda niya ang tumawag. Sinagot iyon ni Greta, "Yes mommy." Aniya sa kabilang linya. Noong isang araw pa lamang siya nakapupunta sa kanila Sangha Venerasyon kaya imposibleng namimiss na siya nito, siguro may kailangan ito sa kanya. Nang marinig ni Greta ang mga sinasabi ng kanyang ina sa kabilang linya ay nanlaki ang mga mata niya, parang di siya makapaniwala. At pagkatapos nilang mag-uusap ay di napigilan ni Greta ang mapahalakhak ng mag-isa. Samantalang si Maiko ay nagpupumiglas habang itinali ang buong katawan, mga paa at ang kanyang kamay at ang mga mata naman niya ay tinakpan iyon ng telang itim pati na rin ang kanyang bibig. Pinagpapawisan ang buong katawan ni Maiko dahil sa ginawang sunod-sunod na pag-pipe glass para lang makawala sa pagkatali sa kanya. Tulong Mama Camela. Ang isip ni Maiko na naghihirap sa sitwasyon nito. Ni hindi mabanggit-banggit man ang sasabihin dahil may nakatikip sa kanyang bibig. Sa party na dinaluhan nila ng Lola Brenda niya ay kasalukuyang nagpapahangin si Maiko sa hardin ng may-ari ng bahay na kaibigan at kumare ng Lola Brenda niya. Maiko. Tawag bigla sa kanya ng isang kaedad lang din niya, na walang iba kundi ang kanyang kaklase dati. Ang kaibigan at kaklase pala iyon ni Maiko noon na si Raymart. Nagmamadali namang lumabas si Maiko sa gate ng bahay na iyon ng kumare at kaibigan ng kanyang Lola Brenda at di niya namamalayang nahuhulog pala ang kanyang cellphone na akala niya ay naipasok niya ng maayos sa bulsa, at hindi pala dahil sa kanyang pagmamadaling lapitan ang kaibigan. Ito ang ka-team niya noon sa basketball. Niyaya siya ng kaibigan na maglalaro saglit ng basketball sa unahan. Ayaw sana ni Maiko dahil hindi siya nakapagpaalam sa kanyang Lola Brenda. Sinabi naman nito na huwag na lang siyang magpaalam dahil babalik din naman sila agad. Habang tumungo sila sa palaruan ng basketball ay may di inaasahang sasakyang huminto sa gilid nila at di nila akalain ang susunod na mga pangyayari. Bigla na lang sinaklit sa braso si Maiko ng isang taong nakamaskara at pinilit na ipasakay sa isang blue Mercedes-Benz na kulay blue ang pinta. Kapwa nagulat ang dalawang binatilyo at sa takot ng nagngangalang Raymart na siya ang isusunod ng kidnapper ay nagtatakbo ito ng palayo ng lugar na iyon at hindi na nakapag-report ito sa lola ni Maiko dahil takot na itong bumalik sa lugar na may kidnapper. Mapapagod ka na lang sa ginagawa mo bata. Kailanman ay hindi ka makakatanggal sa mga itinali sa'yo dahil matibay yan. Napapangising wika ng isang kidnapper. Hindi nakinig si Maiko, patuloy siyang namumuwersa para lang makatanggal sa itinali sa kanya. Luha at pawis ang lumabas kay Maiko sa mga oras na iyon. Narinig niyang may paparating na yabag ng mga paa kaya tumigil siya at nakinig kung sino iyon. "Ma'am, nandito na pala kayo." Narinig ni Maiko na sabi ng lalaking kidnapper. "Kumusta Maiko?" Tanong ng isang tinig sa kanya na pamilyar ang boses ng isang babae. Alam niyang pag makikita niya ang mukha ng babaeng ito ay makikilala niya ito dahil minsan na niyang naririnig ang boses nito. "Ano bang gagawin niyo sa batang yan ma'am?" Tanong pa ng isang kidnapper na lalaki. "Ano pa? Hindi tatapusin." Tugon pa ng babae sabay tumawa. "Pero hindi pa muna ngayon, may hihintayin pa tayo bago tutuluyan natin ang batang yan." Dagdag pang sabi ng boses ng isang babae. Nanginginig ang buong katawan ni Maiko sa narinig. Ano ba ang kasalanan ng isang tulad Blaye? Sa edad niyang 15 ay wala naman siyang kalaban. Kunin mo ang takip sa mga mata ng batang yan, total hanggang bukas na lang siya. Ang sabi ulit ng babae. Sinunod naman ng kidnapper ang utos, kinuha nga nito ang takip sa kanyang mga mata. Nagulat si Maiko nang makita kung sino ang babae. "Hello Maiko dear." Natatawang bati nito sa kanya. Malaki naman ang pagdududa ni Madam Brenda na may kinalaman si Greta sa pagkawala ng apong si Maiko. Ito lang ang may galit at ayaw kay Nico na uuwi ito sa sariling tahanan ng ama. Hindi nagpapahalata si Madam Brenda na nagdududa siya kay Greta. Mino-monitor niya ang bawat kilos nito. Nang nakikita niyang umalis ito ay lakas loob niyang sinundan kung saan ito pupunta. Nagtaksi lang siya upang hindi siya mahalata at mapapansin ni Greta na may nakasunod rito. Nagtataka si Madam Brenda kung saan pupunta si Greta dahil malayo na ang itinatakbo ng kotseng dala nito. "Madam, susundan pa rin ba natin siya?" Tanong ng taxi driver. "Oo, kahit saan. Susundan natin siya. Don't worry, hindi masasayang ang oras mo." Ang sabi ni Madam Brenda sa taxi driver. At muling nag-focus ito sa pagsusunod kay Greta.
Isang tahimik na lugar ang pinuntahan ni Greta at maraming punong kahoy sa paligid. Isang bahay na di masyadong malaki at halatang hindi tinitirhan leon. Nakikita ni Madam Brenda kung saan pumasok si Greta. Baka ito ang sinasabi nito noon sa kanya na isang bahay bakasyunan ng mga magulang nito sa isang tahimik na lugar. Sige, dito lang ako at umalis ka agad, baka makita pa niya itong taksang dala mo. Ani Madam Brenda sa taxi driver. Binigyan niya ito ng malaki at sobrang pamasahin niya at natutuwa naman ang driver na umalis agad sa lugar na iyon. Sina Camilla naman at Brent ay nagtagpo sa police station. Nakita na kasi ang batang kasama ni Maiko noong kinidnap ito, kaya nagpupunta sina Camilla at Brent para makikinig sa interview ng bata. Nanginginig ang binatilyong si Raymart sa pag-interview sa kanya ng mga pulis at umiiyak ito habang nagsasalita na hindi daw nito kilala ang kumidnap kay Maiko. Namamaga ang mga mata ni Camilla dahil magdamag siyang umiiyak sa nangyayaring pagkidnap sa kanyang anak. Ang sabi ng mga polis ay hindi kidnap for ransom ang kailangan ng mga kidnapper dahil kung leon ang purpose ng mga ito ay sana'y tumawag na ang mga ito para hihingi sa kanila ng pera kapalit ng kalayaan ni Maiko. Gulong-gulo si Camilla at wala sa sariling umalis sa police station pagkatapos marinig ang detalye ng batang nagngangalang Raymart. Wala siyang kasama ngayon dahil maraming ginagawa si Nanette sa negosyong ipinaubaya niya rito. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang anak. Alalang-alala na siya sa kalagayan ngayon ni Maiko. Pati ang ina niyang si Aling Celesa ay di na makakain ng maayos at bigla na lang itong umiiyak dahil sa nangyayari sa apong si Maiko. Camilla, tinig iyon ni Brent na nakasunod pala sa kanyang likuran. Nilinggan niya ito. Wala ka bang dalang kotse? Ay, ihahatid na sana kita, nakikita kung kailangan mo ng pahinga, ako na lang ang baalang magpapatuloy sa paghahanap sa anak natin, kasama ang mga polis. Ang sabi ni Brent sa kanya. Huwag na, kaya ko uwi ng sarili ko, sagot naman niyang nagpapatuloy sa paghakbang. Napahinto siya ng hamarang ito sa dadaanan niya. Please, nagsusumamong sabi nito sa kanya. Nagangat siya ng tingin rito at hindi agad nakapagsalita. Okay. Ani ang sumang-ayon na lang at napipilitang sumakay sa kotse nito. Samantala, si Madam Brenda ay dahan-daang lumapit sa bahay na pinapasukan ni Greta. Kung totoo ang kutob niya na nandito ang kanyang apong si Maiko, ay hindi siya aalis sa lugar na ito na hindi niya madala ang apo. Malaki ang kasalanang nagawa niya sa buhay ng sariling anak at apo, lalo na kay Camilla. Kaya sa pagkakataong ito ay babawi si Madam Brenda sa kanyang mga nagawang kasalanan. Mabilis siyang nakatago sa mayayabong na halaman ng paligid ng bahay nang makitang lumabas ang ina ni Greta, ang kanyang kaibigan at kumare na si Mrs. Griselda Veneracion. Maya-maya'y lumabas din si Greta at nakikita niya ang pag-uusap ng mag-ina. Hinang-hina na si Maiko dahil sa puyat at gutom na nararamdaman nito. Nang biglang bumukas ulit ang pintuan at nakikita niya ang muling pagpasok ng nagpapadukot sa kanya. Hello Maiko dear, nandito na si tita. Ang hinihintay natin, malawak ang ngiting wika nito na parang demonya na ito sa kanyang paningin. At laking gulat ni Maiko nang makita ang sumunod na pumasok sa loob ng kwartong kanyang kinalalagyan. Habang ang 5 kidnapper ay nakangisi lang dahil natatakam na ang mga ito sa malaking halagang ibabayad sa kanila. O ano, gulat ka ba sa nakikita mo Maiko? Ang sabi ng bagong dating sa kanya na kilalang kilala niya. Nagpupumiglas muli si Maiko at nanatiling hindi makapagsalita dahil sa takip na nilagay sa kanyang bibig. Kawawang bata, hanggang bukas na lang ang buhay mo Maiko. Kaya magsaya ka muna bago ka tuluyang mawala. Masyado kasi kayong hadlang sa lahat ng kaligayahan ko. Huwag kang mag-alala, isusunod ko ang mama Camilla mo para magsama-sama kayo sa kabilang buhay. Ang sabi pa nito. Kunin niyo ang takip sa bibigyan niya, total tahimik naman ang lugar na ito at kahit magsisigaw pa ang batang yan ay walang makakarinig sa kanya dito. Utos ng may edad na babae. Kinuha naman ng isang lalaking kidnapper ang takip na puting tela sa bibig ni Maiko. Hayuap ka tita Grethal, kaagad na sigaw ni Maiko. Nang nakuha ang nikotikip sa kanyang bibig. Ang ina pala ni Greta ang nagpa-kidnap kay Maiko upang tulungan ang anak na magmamaligaya ang buhay nito. At ikinatuwa naman iyon ni Greta. Nag-iisang anak si Greta kaya masakit para kay Mrs. Veneracion na nasasaktan ng ganoon na lang ang anak nito. Isusunod natin si Camilla Mommy. Ani Greta, dahil hanggang ngayon lumalandi parent siya kay Brent Mommy.
Kahit nangangako na siya sa akin at muntik pa akong jumuhod sa harap niya, tapos yun lang pala, lumalapit parent siya kay Brent. Ang dagdag na sabi ni Greta sa ina. Sa pagmamatsyag ni Madam Brenda ay naririnig niya ang sunod-sunod na sigaw ng apong si Michael. Napaiyak si Madam Brenda, tama talaga ang kutob niyang may kinalaman si Greta sa pagkawala at pagkidnap ng kanyang apo. Diyos ko, ano itong kapahamakang ginagawa ko sa aking sariling apo? Ako ang dahilan kung bakit dumating si Greta sa buhay ng aking anak at apo. Mahinang sabi ni Madam Brenda sa sarili at sising-sisi sa mga nagawang kasalanan noon. Nagmamadaling itin-text ni Madam Brenda si Camilla at aalis na sana siya sa lugar na iyon para magtago sa unahan habang wala pa si Camilla at ang mga pulis, nang bigla na lang siyang madapa, hindi niya pala namamalayang may nakaharang na malaking bato sa kanyang dinadaanan kaya natisod siya rito. Ouch! Ang sakit! Naisambit niya at medyo napalakas iyon sa pagkakabigkas. Kaagad siyang napatikip sa kanyang bibig dahil sa pagsasalita niya ng malakas na hindi sinasadya. Kinabahan siya at mabilis na bumangon saka nagtatakbo. Ngunit isang malakas na putok ng baril ang dumagundong sa tainga ni Madam Brenda sabay ng pagsigaw ng isang lalaking tinig. Tigil! Isang taong may bigot iyon na humahakbang patungo sa kanyang kinaroroonan. At kung saang kwartong inilalagay si Michael ay doon din nilagay si Madam Brenda, itinali at naging bihag din nila ito ni Greta. Nag-iyakan ang maglol ang Michael at Madam Brenda. Isa kang hanggal Mama Brendel, wala akong planong papatayin ka pero dahil sa ginawa mo at nandito ka ngayon isasama na rin kita sa hukay. Galit na sabi ni Greta. Kinuha ni Greta ang cellphone ni Madam Brenda at nag-umapaw ang galit ni Greta nang mabasa ang sent messages ni Madam Brenda na nagtitext pala ito kay Camilla. Tinawagan agad ni Greta si Camilla. Hayop ka Greta! Gigil na sigaw ni Camilla sa kabilang linya. Relax Camilla. Kung gusto mo, mag-isa kang pupunta rito para iligtas ang anak mo at si Mama Brenda. Pero huwag na huwag kang magkakamaling magsumbong kay Brent at sa mga pulis dahil pag nangyari yan, isisiguro ko sa'yo, hindi mo na makikitang buhay ang anak mo. Kontrabida ka sa buhay ko kayo ng anak mong si Michael. Ang sabi ni Greta kay Camilla sa kabilang linya. Pinababantayan nga ni Greta sa tatlong lalaki sa di kalayuan ng bahay bakasyunan nila at ire-report agad ng mga ito kung sakaling may mga pulis na parating at hindi tumutupad si Camilla sa usapan nila. At pag may mga pulis talagang darating ay papatayin niya agad si Michael iyon. Ang binabanta niya kay Camilla kaya sinusunod ni Camilla ang sinasabi ni Greta na huwag ipapaalam ito sa mga pulis at kay Brent dahil delikado ang buhay ng anak niyang si Michael. Inihanda ni Camilla ang sarili sa isang matinding labanan na magaganap nila ni Greta. Ililigtas niya ang anak na si Michael sa isang mapanganib na kinaroroonan ngayon. Malayo pa lamang si Camilla ay inihinto na niya ang kotseng dala upang hindi siya makikitang dumating na siya sa lugar kung saan dinala ni Greta ang kanyang anak. Gigil na gigil si Camilla sa galit kay Greta. Isinasakripisyo niya ang sariling kaligayahan dahil nandyan na ito sa buhay ng kanyang asawang si Brent tapos ito lang ang igaganti sa kanya. Ang ahas talaga kahit kailan ay mananatiling ahas pa rin ito kahit ilang ulit pang magpapalit ng balat. Mabilis na nakatago si Camilla nang may marinig siyang nag-uusap. Hinawi niya ang mayayabong na dahon na kanyang tinatagwan at nakikita niya ang tatlong lalaki na nakabantay sa daan patungo sa kinaroroonan ng bahay bakasyunan ng mga venerasyon. Kinuha ni Camilla ang dala-dalang baril sa bag niya. Dahil pag kinakailangan na niya talaga ay depensa niya iyon sa sarili at gagamitin kung paano mailigtas ang anak niya sa panganib. Dahan-dahan siyang naglalakad at umiwas ng daan para hindi siya makikita ng tatlong lalaking nakabantay. Grabe ang pagkaba ng kanyang dibdib. Habang papalapit si Camilla sa nasabing bahay bakasyunan na iyon ay mas lalong kinabahan siya pero kailangang maging matatag siya para sa kaligtasan ng buhay ng kanyang anak na si Michael. Pinagtakpan ulit ni Greta ang bibig ni Michael at Madam Brenda para kung sakaling darating nga si Camilla ay hindi agad ito makakatrace kung saan bandang kwarto nilagay ang maglola dahil walang ingay na maririnig mula sa dalawang bihag. Bantayan niyo ng paligid ng buong bahay. Para hindi agad makapasok si Camilla kung darating man siya ngayon. Utos ni Greta sa dalawang lalaking binayaran. Nagmamadali namang nagbabantay ang dalawang lalaki sa paligid ng bahay. At sina Greta at ang mommy niya ay nagbabantay sa dalawang bihag ng mga ito. Kinakabahan ako mommy, ang sabi ni Greta sa ina.
Huwag kang kabahan anak. Tatapusin agad natin ang tatlo kapag darating na si Camilla para wala nang makakaalam pa, at mananatiling sekreto ang lahat. Ang sabi ni Mrs. Veneracion sa anak. Hindi ka ba naaawa sa kaibigan at kumare mo mommy? Tanong pa ni Greta sa ina. Wala tayong magagawa anak. Sly ang naghatid sa kanyang sarili sa kapahamakan kahit wala tayong plano sa kanya, kailangang tatapusin natin siya kasama ang mag-inang Camilla at Maiko para wala nang makakaalam at maging saksi ang sagot naman ni Mrs. Veneracion. Mga hayop. Ang isip ni Madam Brenda sa narinig na pag-uusap ng mag-inang ugaling hayop pala talaga. Nakikita ni Camilla ang dalawang lalaking nagbabantay sa paligid ng bahay na iyon. Nagtatago siya sa likod ng mga halaman na may isang malaking statue na nakalagay. Kailangang makahanap siya ng paraan kung paano makakapasok sa loob ng bahay bakasyunan na ito. Nasulyapan ni Camilla ang matigas at malaking kahoy sa gilid ng kanyang kinaroroonan, malaking kahoy panggatong iyon at kinuha niya para gagamitin. Hindi kasi pwedeng babarilan niya ang lalaki para lang makakapasok siya, tiyak niyang maririnig iyon ng lahat at pagtutulungan pa siyang barilin ng mga ito. Ang isang lalaking kidnapper ay nagtungo sa likod side ng bahay bakasyunan kaya isa na lang ang nagbabantay sa harap na malapit sa kanyang kinaroroonan. Kumuha siya ng tiyempo, kung sakaling tatalikod ito'y lubos niya ang kanyang puwersa sa pagpalo gamit ang matigas na kahoy na kanyang hinahawakan. Di nga nagtatagal napatalikod nga ito, at kahit nanginginig ang buong katawan niya'y kinaya niyang gawin ang kanyang mga pinaplano. Pinukpok nga niya ito ng malakas at napangiwi pa siya nang bumagsak ang malaking katawan ng kidnapper sa lupa pagkatapos niya itong pukpukan. Nawalan ito ng malay kaya nagmamadali siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay bakasyunan ni Greta. Hinanda niya ang sarili kahit sobrang kinakabahan siya sa dibdib, hinanda rin niya ang baril na dala-dala. Nakita naman ng isang kidnapper na nakahandusay na sa lupa ang kasama nito nang ito'y magbalik kaya nagmamadali rin itong pumasok ng bahay para ipapaalam sa mga amo ang nangyari na may taong dumating at nakapasok na siguro ito sa loob ng bahay. Madali namang nakatago si Camilla nang makitang may bagong pumasok sa bahay na iyon ng isang kidnapper. Dumaan pa ito sa kanyang harapan pero hindi ito nakakakita sa kanya na narooning pala siya sa likod ng kurtina. Ma'am Greta, Ma'am Griselda, may taong nakapasok sa loob ng bahay na ta. Alertong balita ng lalaking binayaran, sinabi din nito ang nangyari sa kasama nito. Ano, mga tanga, galit na sanggal ni Griselda Veneracion. Inihanda agad ni Greta at ng ina nito ang kani-kanilang baril. Nagmamadaling lumabas si Greta at naiwan ang ina na nagbabantay sa dalawang bihag. Alam ni Greta na si Camilla ang dumating at wala ng iba. Tinulongan ni Greta ang isang kidnapper na hahalughugan ang bawat sulok ng bahay bakasyunan. Camilla, ikaw na ba yan? Magpakita ka, huwag kang magkamali sa ating usapan na ikaw lang ang pupunta rito para di ko uunahing patayin ang anak mo. Sigaw ni Greta, ngunit tahimik lang ang paligid at walang tumutugon. Camilla, ano ba? Magpakita ka, sigaw ulit ni Greta. Kung hindi ka lalabas, sige pupuntahan ko ang anak mo para tatapusin ko na siya. Neritang dagdag na sabi ni Greta dahil nanatiling tahimik ang paligid ng bahay. Ganoon ba Greta? Tatapusin mo na ang anak ko. Anang tinig ni Camilla buhat sa likuran ni Greta. Laking gulat ni Greta nang malanganan si Cam lang nakatutok na ang baril nito sa kanya. Camilla, ani Greta na di makapaniwalang naisahan siya ni Camilla. Inuutusan kita Greta, ibaba mo ang baril mo para hindi ko tuluyang wawasakin ang ulo mong na puno ng kabaliwan. Muling utos ni Camilla. Walang nagawa si Greta kundi ibinaba nito ang hawak na baril sa sahig. Pagkatapos nitong gawin iyon ay mabilis na hinayla ni Camilla si Greta para i-hostage ito. Marahas niyang hinayla ang buhok nito at mahigpit layong hinawakan habang ang baril ay laging nakatutok sa ulo ni Greta. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko Greta. Sigaw ni Camilla na diniinan pang lalo ang pagkakahawak sa buhok nito. Aray, ano ba Camilla? Reklamo pa ni Greta.